Ikaw yung blind date na ipinakilala ni Tita Zhang, di ba? Narinig ko. Nakailang blind date ka na, 8 na. Oo, yun nga. Ikaw si Ginoong Wang Yukai? Si Ginoong Jiang na ipinakilala ni Tita Lee. Tingnan ko ang larawan mo, medyo iba ka sa personal. Ginoong Wang, mas mabuting diretso na tayo sa usapan. Halata na rin sa'yo, sa kalagayan ko, hindi ako kulang sa babae. Siguro, pera ko ang habol mo? Ginoong Wang, totoo ngang medyo average ka lang, pero ang yabang mo. Wala ka pa bang bahay dito sa syudad? Wala pa sa ngayon, pero pagkatapos ng kasal, kung kinakailangan, pag-iisipan natin. Pag pinakasalan mo ako, sa bahay ka na lang mag-alaga ng mga bata, pati maglingkod sa mga magulang ko. Siyempre, yung 3 beses na pagkain sa isang araw, paglalaba at pagluluto, yan lahat kailangan mong gawin. Naghahanap ka ba ng asawa o katulong, Ginoong Wang? Pareho lang ba ang asawa at katulong? Ay oo nga pala, kakabili ko lang ng bahay, 3,000 piso ang monthly amortization ko. Kasama mo rin akong magbabayad niyan. Ang ibig mong sabihin, pag pinakasalan kita, hindi lang mag-aalaga ng matatanda, pati mga bata, at sasaluhin ko rin ang hulog sa bahay, mag-aasawa ako, hindi maglilimos. Ikaw, Eh ngayon, magkano na ang ipon mo? Wala pa akong ipon sa ngayon. Wala kang pera, bahay, o matinong trabaho. Wala kang ipon, 4 o 5,000 piso lang ang sahod mo. Ano ang iaalok mo sa akin? Ang bag ko pa lang, daan-daang libong piso na. Ang suot kong damit, Chanel din ito. Classic. Sa kalagayan mo, ano ang maibibigay mo sa akin? Ginoong Wang, gusto kong magpakasal sa isang taong katulad ko, para magkasundo kami, para magkasama sa buhay. Hindi sa isang lalaking tulad mo, na parang may diferensya sa utak, at basta na lang mamumuhay. binibining song, sa totoo lang, sa ugali mo, karapat-dapat kang mag-isa. Binibining bay, ang pera ay numero lang. Para tumagal ang relasyon, hindi ito nakadepende sa pera. Bilang pundasyon, dapat nagtutulungan at nagmamahalan kayo para tumagal ang relasyon. Ang yabang ng pobreng to. Sayang lang ang oras ko. Ako pala si Song Qingning. Jiang Wang, Ito ang aking profile. Yung sinabi mo kanina, narinig ko lahat. Sang-ayon ako sa pananaw mo tungkol sa pag-aasawa. Miss Song, iyong pananaw mo na malaya at nagsasarili, sang-ayon din ako. Si Boss Wang, kontratista yan sa construction site. Marami siyang pera. Kung hindi ka sang-ayon, edi huwag. Pero bakit mo siya iniinsulto? Sabi ni Boss Wang. Kung magsusorry ka sa kanya, bibigyan ka pa niya ng isa pang pagkakataon. Sino bang may gusto sa pagkakataon niya? Kung ganun, tapusin na natin agad. Paano kung mag-contract marriage na lang tayo? Kahit papaano, pareho naman tayong may kailangan. Bukas, 2:00 ng hapon, kumuha tayo ng marriage certificate sa NSO. Siya, Magandang pakikipagtulungan. Magkita na lang tayo sa NSO. sige, magkita tayo. Presidente, bakit po nagpakilala kayo bilang ordinaryong tao sa blind date? Pareho lang naman, magpapakasal din. Kahit kanino, pareho lang. Yung ipinakilala ni Lola, yung mayamang dalaga, masyadong komplikado. Ako na ang bahala. Imbestigahan mo si Song Qingning. Opo? Pasensya na, dinala ko sa maintenance ang kotse ko. Nagtaxi ako. Medyo traffic sa expressway. Okay lang, pasok na tayo. Ngayon ba, nag-leave ka? Para samahan akong kumuha ng marriage certificate? Hindi ko akalain na sa murang edad ko ay talagang nagpakasal na talaga ako. Oh, nga pala. Ito, 200,000. Kunin mo muna ito para maiwasan ang awkwardness na maghiwalay agad pagkatapos ng kasal. Dito ka na lang tumira sa bahay ko. May apartment ako sa gitna ng lungsod. Ikaw ang magpapakain sa akin?
Hindi ko naman pwedeng hayaan na ang isang taong 5,000 lang ang sahod ang magpakain sa akin na may sahod na 8,000. Kahit peking kasal lang ito, hindi ko rin naman pwedeng pabayaan ka ng ganun. Ang interesting ng babaeng ito. Hoy, Xiao Yue, ang pulong para sa bagong CEO? Sige, pupunta na ako. Nga pala, ang password ng kwarto ko ay 6 na 8. Diretso ka na lang doon. May trabaho pa ako sa opisina. Hindi na kita sasamahan para maglipat. Sakto, daan ko rin iyon. Sasamahan kita. Daan mo rin? Nasa Tiansheng Group ang opisina ko, sa Financial Center. Paano naging daan mo iyon? May aasikasuhin lang ako doon. Nga pala, mag-overtime ako ngayong gabi. Huwag mo na akong hintayin mamaya. Nakita mo bang nagtatrabaho ako sa ganito kalaking kumpanya? Nagsiselos ka ba? Huwag kang mag-alala. Kung ginto ka, magniningning ka rin balang araw. Huwag kang mainggit sa akin. Pasok ka na, baka ka mahuli. President, Ipagbigay alam mo ito. Ang pagtatalaga ng bagong presidente ay kinansela. kanselado, Presidente, ito. Ang buong kumpanya, daan-daang empleyado, para sa pagtatalagang ito ng presidente ay nagpagod ng 1 buwan. Bigla na lang ikakansela? Parang medyo, Pagtatalaga lang naman ito. Hindi na kailangan ng malaking paghahanda. opo Presidente. Itong pagtatalaga, bakit bigla na lang kinansela? Nagmadali pa naman akong pumunta rito. Ano ba yan? Narinig nyo na ba? Ang bagong naitatalagang presidente natin ay yung tagapagmana ng pamilya Jiang. Hindi nga, totoo pa lang siya yung tagapagmana. Ang pamilya Jiang, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kabisera. Hawak nila ang kalahati ng yaman ng buong lungsod. Akala ko ba yung tagapagmana ay talagang personal na mamamahala sa Tiansheng Group natin? Itong tagapagmana, kakatapos lang maitalaga, kinansela na ang pulong para sa proyekto. Baka naman siya ay isang walang alam at gastador? Ano ba ang alam mo? Ayon sa chismis, mabagsik at mapanira ang tagapagmana ng Jiang. Mabilis at determinado kumilos. Isang henyo sa negosyo. Pero narinig nyo na ba? Noong una, ang tagapagmana ay naglakbay sa kabila ng karagatan dahil sa pag-ibig. Pagkatapos masaktan sa pag-ibig, biglang nagbago ang ugali niya. Isa siyang tunay na manyakis. Manyakis? Mas mabuti pa ang asawa kong napangasawa ng mabilisan. Kahit na wala siyang masyadong pera, pero mukhang mabuti naman ang pagkatao niya. Kumusta Sek? Lin? Kumusta Ji? Zhang? Jili? Presidente, bakit hindi ninyo diretsahang sabihin sa asawa na ikaw pala ang binata mula sa Kyoto na si Jiang? Napaka-espesyal ng pagkakakilanlan ko. Bukod pa, hindi ko pa siya gaanong kilala. Pag-usapan natin yan, mamaya. Una sa lahat, pakitang tao lang ang kasal natin. Kaya, para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, magkaroon tayo ng 3 batayan. Una, pagkatapos ng kasal, bibigyan kita ng 5,000 piso bawat buwan bilang kabayaran sa pag-aasawa. Pangalawa, habang kasal tayo, hindi dapat makialam sa personal na buhay ng isa't isa. Pero, dapat tayong dalawa ay malinis. Ibig sabihin, hindi tayo dapat magloko habang mag-asawa. Maarte ako pagdating sa damdamin. Pangatlo, ang kasunduan sa pag-aasawa natin ay may bisa lamang sa loob ng 1 taon. Sa loob ng taong ito, kung sino man ang maagang magpapawalang bisa sa kasunduan, siya ang lalabag dito. At kailangang magbayad sa kabila ng 50 milyon? Anong problema? Masyado bang malaki ang multa? Wala yan. Basta't magpapakabait ka lang at hindi lalabag. Walang mangyayaring masama. Maliit na bagay lang ang multa. Pero ito, base sa kasunduan, parang hindi mo balak tuparin ang tungkulin bilang mag-asawa? Ito, pakitang tao lang ang kasal natin ah. Siyempre, hindi tayo pwedeng matulong magkasama. May iba ka pang tanong? Bakit mo ako bibigyan ng 5,000? Dahil pagkatapos ng kasal, ako ang magtatrabaho sa labas. Ikaw naman sa loob ng bahay. Madalas akong busy sa trabaho. Kaya sa bahay, ang mga gawaing bahay,
ang mga halaman na aking inaalagaan, pati ang aking munting pusa, ikaw na ang bahala sa lahat. Ang 5,000 ito ay kabayaran para sa'yo. Sige na, basahin mo ng mabuti ang kasunduan. May iba pa akong aasikasuhin. May proyekto pa akong hindi pa tapos. Kailangang magpuyat ako ngayon para matapos. Ang bagong presidente natin ay siraulo. Ayokong magkamali. Sinong nagsabing sira ulo ang presidente ninyo? Sino ang nagsabing bastos ang presidente ninyo? Ang mga kasamahan namin, sabi nila, bastos siya. Siya, parang siya ang prinsipe ng pamilya Jiang. Yung klaseng prinsipe na iyon, tiyak na walang alam at tamad. Saan siya makakaintindi ng negosyo? Hindi siya bastos. Paano naman hindi? Hindi pa siya nagsisimula sa trabaho. Pinaglinis na niya ang kumpanya namin sa loob, at labas sa itaas, at ibaba nilinisan, nang hindi bababa sa 10 beses. Sabi pa ng pangkalahatang tagapamahala namin, may OCD ang presidente. Hindi dapat may kahit kaunting alikabok. Kung hindi, magagalit ang presidente. OCD ba iyon? Sakit sa utak iyon, okay? Karaniwang sakit iyan ng mayayaman. Marta, Ganito ka ba kasuya sa mayayaman? yun, hindi naman ako galit sa mayayaman. Ayoko lang talaga sa mga nagmamalaki dahil may background, pero wala namang kakayahan, gumagawa ng gusto nila. Ah, oo nga pala. Ang panulat mo, parang brand ito mula sa ibang bansa. Gamit mo ang mamahaling panulat na ito? Peke. Sabi ko na nga ba, ikaw, isang buwan sweldo mo ay ilang libo lang. Saan ka makakabili ng ganyang karangyaan? Heto, ibabalik ko sa'yo. Ang bibig mo ang galing magsalita. Yun, kailangan ko pang magpuyat para tapusin ang proposal. Kahit hindi mo mabago ang proposal. Ang presidente ninyo, hindi ka naman niya pahihirapan. Sino ang nagsabi? Yung bastos na yun, iba-iba ang ugali araw-araw. Kung hindi ko matapos ang proposal ngayon, baka talagang tanggalin niya ako. Ano ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa niyo diyan? Lola, bakit po kayo nandito? Narinig ko lang kasi na ikinasal ka na. Sabihin ko sa'yo, Wang-a. Bakit hindi mo na lang sinusunod ang payo ng lola mo? Alam mo ba, yung mga babae sa labas, ilan sa kanila ang tunay ang intensyon? Inayos ng lola mo ang isang mayamang dalaga. Lola, ito si Qingning. Kakakasal lang namin. Kumusta po, Lola? Ako po si Qingning. Aalagaan ko po si Wang. Nako, Qingning ang ganda-ganda mo pala. Gusto ka ng lola. Lola, kukuha po ako ng prutas para sa inyo. Maupo po muna kayo. Hindi gutom ang lola. Qingning, kailan kayong dalawa magkakapagbigay sa lola ng malusog na apo na lalaki? Wag muna yon, Lola. Kakakasal lang namin ni Qingning. Yung pag-aanak, hindi pa kasama sa plano namin sa ngayon. Gusto mo bang mamatay ang lola mo sa inis? Ang pag-aanak ang pinakamahalagang bagay yan. Kayong dalawa, ano pa bang plano-plano ang pinag-uusapan? Ning, sabihin mo, tama ba yung sinasabi ng lola? Magkaanak ka agad ng malusog na apo na lalaki. Tama, sundin ko po lahat ng gusto nyo, Lola. Ayos, yan ang gusto kong marinig. Paano ko hahanapin para sa lola niya ang malusog na apo na lalaki? Nako, medyo late na rin. Hindi na kayo aabalahin ng lola. Sa oras ng pahinga nyo mga bata, aalis na ako. Hala, ano to? Lola, mga dokumento to ng kumpanya ko. Oo, tama po. Mga dokumento yan ng kumpanya ni Jiang Wang. Dokumento lang naman yan, di ba? Bakit kayong dalawa ang kikilig niyan? Sige na ha. Hindi na kita iistorbo. Lola mo, biglaan palang inspeksyon to Madalas mangyayari yan sa susunod. Makipag-cooperate ka lang. Si, magaling ako magpasaya sa matatanda. Yung kanina, magaling na pag-arte ko, di ba? Ang lola mo, hindi talaga makakahalata na peking kasal lang tayo. Alis na ako.
Hoy, manager. Narito na ako sa Pearl Hotel. Ang ecological project ng Longteng Group, sisikapin kong makuha ito. Chingning ang boss ng Longteng Group ang nagdalaga sa iyo para makipag-usap. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon Alam ko na. Presidente, ang hapunan ngayon ay inorganisa ng Pangulo ng Capital City Chamber of Commerce. Ang intensyon ng Chamber of Commerce ay malinaw na nais nilang ang presidente ay mamuhunan sa bagong proyekto ng kanilang chamber. Bakit siya nandito? Si Madam ngayon ay narito para sa Longteng Group makipag-usap tungkol sa proyekto. Oo nga pala, ang Longteng Group ay miyembro rin ng Capital City Chamber of Commerce. Chingning uminom ka pa ng isang baso. Boss Lou, hindi na talaga ako makakainom. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa proyekto. Chingning mula noong nakita kita sa piging, gustong-gusto kong pisilin ang iyong malambot na balat. Kung mapapasaya mo ako, ibibigay ko ang proyekto sa iyo. Ano sa tingin mo? Pagalingan mo akong alagaan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng proyekto. Ano sa tingin mo? Ang loob at labas ng lugar na ito, mga tauhan ko lahat. Saan ka pupunta? Sino ka? Secretary Lin, ang proyekto ng Longteng Group, hindi tatanggap ng kahit anong proyekto ang Tiansheng. Tungkol naman kay Sir Wang, ipapadala sa ibang bansa para magtanim ng puno. Opo, ikaw. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Jiang? Ang init ng pakiramdam ko. Anong nangyari sa'yo? Nauuhaw ako. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Ano to? Bakit ka nandito? Ito. Paano nangyari to? Paano ito nangyari? Kakapangasawa ko lang sa kanya ng hindi totoo. Wala pang isang linggo. Nakatulog na ako sa kanya. Ang careless ko. Xingning, narinig mo na ba? Nagbangkarote na ang Longteng Group. Nagbangkarote? Biglaan naman. Oo, nagulat din ako. Maayos naman sila, bakit sila nabangkarote? Kahapon, pumunta ka sa Longteng Group para pag-usapan ang proyekto. Buti na lang hindi natuloy, kung hindi, siguradong tayo ang magdudusa. Kahapon. Ang naaalala ko lang kahapon, sinundo niya ako. Tapos... Chingning, pinapatawag ka ni Secretary Lin sa opisina ng presidente. Parang tungkol daw sa proyekto ng Longteng. Xingning, ingat ka. Presidente, tinawag ninyo ako? Jiang Wang, bakit ka nandito? Jiang Wang, anong ginagawa mo dito? Nagulat ka? Ito ang Tiansheng Group.
Opisina ng Presidente. Anong ginagawa mo rito? Kilala mo ang Presidente namin? Bakit hindi? Tanungin mo si Secretary Lin. Nasa opisina ng presidente ako. Anong ginagawa? Secretary Lin. Hindi kaya siya ang Presidente natin? Tama. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Bakit ka tumatakbo? Takot ka ba sa akin? Hindi ba't sinabi mong aalagaan mo ako? Baka hindi ko kaya. Ako ay isang baliw. Isang malaking demonyo. Hindi. Iyon ay. Chismis lang. Presidente, ako. Alam kong mali ako. Pakiusap, huwag mo akong pag-initan. Huwag mo na akong awayin. President, Presidente Jiang. Ginoong Jiang, kagabi, anong ginawa mo sa akin? Naalala mo pa ba? ako. Anong ginawa ko? Hindi ko naaalala. Hindi ako nag-aalala. Tutulungan kitang maalala ang nangyari kagabi. Wala akong problema. Tutulungan kitang maalala ang nangyari kagabi. Si Kum, Talagang hindi ko na maalala. Nagkamali ako. Bakit mo ako nilinlang? anong nilinlang ko sa'yo? Ang tunay mong pagkatao. Malinaw na ikaw ay isa sa mga anak mayaman sa tuktok ng lipunan. Bakit mo ako nilinlang? Nagkunwari ka pang mahirap. Nagkunwari akong mahirap? Tinanong mo ba ako? Ako. Anong meron? Hoy, Crown Prince. Ang labo mo naman. Ikakasal ka na. Hindi mo man lang sinabi sa amin. Kung hindi dahil sa lola mo na nakasabi ng hindi sinasadya, kami, mga kaibigan mo, hanggang ngayon ay walang alam. Sabihin mo ng diretsyo. Yun nga. Bukas ay birthday ko. Sana naman ang Crown Prince ay magbigay ng mukha. At dumalo para magpasikat. Oo nga pala. Isama mo rin ang Crown Princess. Gusto ko ring makita kung anong klaseng babae ang nakapagpatumba sa ating Crown Prince. Hoy, sabi ko nga. Yung asawa mo, hindi kaya peke lang yan? Hoy, Crown Prince, hoy. Ay nako, binabaan pa ako ng tawag. Anong klaseng tao yan? Yung presidente, kung may iba ka pang gagawin, ako muna ang aalis. Tumigil ka. Sino ang nagpahintulot sa'yo na umalis? Ang nangyari kagabi? Hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Ang nangyari kagabi, hindi talaga ako ang dapat sisihin. Uminom lang ako ng kaunti. Ang alak. Oo, ang alak ang may problema. Pagkatapos kong inumin ang alak na yon, saka lang naging kakaiba ang pakiramdam ko. Talagang hindi ako ang dapat sisihin. Hindi naman talaga ako ang dapat sisihin dito. Ang ibig mong sabihin, kasalanan ko? Hindi. Hindi ko rin naman ibig sabihin yon. Ang gusto ko lang sabihin, nangyari na nga eh. Sa huli, hindi ikaw ang lugi. Bakit ka pa ganyan? Lumabas ka. Hindi ba't sabi mo aalagaan mo ako? Magtrabaho ka ng maayos. Sikapin mo bago matapos ang taon, makabili ka ng bahay para sa akin. Ikaw? Hayop na kapitalista. Ang yaman-yaman mo. Nagpanggap ka pang mahirap para pakasalan ako. Ayaw ko sa bestidang ito. Kung ayaw mo, itapon mo. Ikaw, Magsisimula na ang birthday party. Ayoko nahuhuli. birthday party ng kaibigan mo? Bakit ako nakaganito kasosyal? Para akong... Baka isipin ng iba. Akala nila pupunta ako sa beauty pageant. Sige na. Isusuot ko na. Okay na ba? Tara na. May kakaiba sa binata
Dati, napakahigpit niya sa oras. Bakit ngayong ikinasal na siya, nagiging mayabang pa? Hoy! Konting tahimik na lang. Ako, curious na curious ako. Anong klasing babae ang nagustuhan ni Kuya Wang? Anong klasing babae ang makakapansin sa'yo, Kuya Wang? Pagbanggit mo pa lang, nandyan na. Siguro itong magandang dilag ang konsorte ng prinsipe. Konsorte ngang prinsipe? Gufei, hindi ka ba marunong magsalita? Unang beses pa lang natin makita si ate. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nakakahiya kay ate. Hindi naman. Hindi nakakahiya. Pero itong pagiging konsorte ng prinsipe, medyo hindi pa ako sanay. O nga pala, Gufei, birthday mo ngayon. May handa akong birthday gift para sa'yo. Ito'y bato na dinala ko mula sa bakasyon sa dagat. Pinaukit ko ito sa isang master at dinala sa templo para basbasan. Ngayong taon ng iyong zodiac sign, di ba? Ito ay para sa'yo. Naway maging ligtas at malusog ka. Ay, salamat sa pag-alala, ate. Ate, gustong-gusto ko ang regalo. Bitawan mo. Yung mukhang halos lahat ay nandito na. Tayo'y magtagay na. Paumanhin sa inyong lahat. Nahuli ako. Nandito ka na pala, Ate Jiangxue. Hoy, bakit mo siya sinabihan na pumunta rito? Ay nako, wala akong kasalanan. Ni hindi ko nga alam kung kailan siya umuwi. Paano ko siya maiimbitahan? At saka, si Kuya Wang ngayon, kasama ang asawa niya. Gagawin ko ba yon ng walang pakundangan at aanyayahan siya? Gusto ko bang magpakamatay? Ate Jiangxue, ako ang nag-imbita kay Ate Jiangxue. Mga kaibigan, matagal na tayong magkakaibigan. Dapat lang na magsama-sama tayo. Ate Jiangxue, maupo ka. Ang tagal nating hindi nagkita, Awang. Hoy, ikaw! Ah, Wang. Sa pag-uwi ko ngayon, plano kong magtrabaho dito sa bansa. Gufei. Yun. Ano sa tingin mo? Tumingin ako sa kaliwa, tumingin sa kanan. Parang ang dating sa akin, si Chiang Shue sa ating prinsipe, hindi pa rin nakakalimot. Mga babaeng ganyan, marami na akong nakilala. Akala mo ba pag umakyat sa sanga ay magiging phoenix ka na? Si Ate Jiangxue namin ay galing sa kilalang pamilya. Simula pagkabata, dalagita na siyang kilala. Sa ating mga kaibigan, sila ni Kuya Wang ay kilalang magandang tambalan. Wang, sino ito? Ang asawa ko. Ang asawa ko. Ang asawa mo. Kailan ka nagpakasal? Paano ko nalaman? Kasal na ako. Kailangan ko bang mag-ulat sa'yo? Ngayon, ang birthday ko. Tayong mga matatandang kaibigan, hindi madaling magsama-sama. Oo nga, Aray. Jiangxue, umupo ka rito. Hindi na ako uupo. Okay naman ako dito. Matagal na kitang hindi nakikita. Awang, magkwentuhan tayo. Sana okay lang sa'yo. Oh, nga pala, nakalimutan kong magpakilala. Ako si Liu Jiangxue, ex-girlfriend ni Awang. Miss Jiangxue, mas mabuti pang umupo ka roon. Kasi nga, kami ni Awang. Kasal na kami ngayon. Kasal na, kailangan pa rin magkaroon ng tamang distansya. Dalawan. Kasi nga, ang babae, kailangan maging sariwa pa rin. Awang, ayaw niya sa mga babaeng malapit na malapit. Pero ang asawa ko, gusto niyang nakadikit ako sa kanya. Awang, Yun, maglaro tayo ng laro. Tara, laro tayo. May sorpresa ako para sa inyo. Tol, ikaw na. Kumuha ka muna. Kasama ang isang katapat na kasarian magpasayaw ng mainit. Sayaw na mainit.
Ano? Lina! Wala rin akong magawa. Nahihirapan na akong umatras. At saka, dito sa lugar, ikaw lang naman ang nandito. Sayaw na mainit. Sayaw. Mainit na sayaw. 1. Tara, isa-isa. Halika na, halika. Qiang Shui, kumuha ka ng isa. Katotohanan. Ang una mong pagkakataon, kanino mo ibinigay? Ang una mong pagkakataon. Yung una, sa kama ba? Yung kay Ate Qianxue, syempre, kay Wang Ge ibinigay. Lina, huwag kang makulit. Pupunta ako sa CR. Liu Qiangsue. 2 taon tayong magkasama. Walang nangyari. Kung kilala mo ako, ang ugali ko, dapat mong ihinto. Wang, noong naghiwalay tayo, ako rin, may dahilan. Sa puso mo, hindi pa ako nawala? Alam mong uuwi ako, kaya naghanap ka ng babae para galitin ako. Wang, magsimula ulit tayo. Ngayon, bumalik ako. Hindi na ako aalis. Liu Qiangxue, tapos na tayo. 5 taon na ang nakalipas. Umalis ka, dahil illegitimate ako. Walang karapatan sa pamilyang Jiang. Umalis ka. Wang, hindi ganito. Pakinggan mo ako. Qiangsue, tapos na tayo sa pag-ibig. Dapat, pareho ang gusto. Wala na ako. Sana, wala ka rin. Wang, sa pagbalik ko ngayon, gusto ko talaga. At magsimula ulit. Suntok mo ako. Laitin mo ako. Huwag mo lang ako iwan. Naiintindihan ko ang desisyon mo noon. Pero huwag mo, ako kulitin. May asawa ako. Kung patuloy kang makipag-ugnayan sa ibang babae at masasaktan ang asawa ko. Mag-divorce na tayo. Maghiwalay na tayo. Hiwalayan? Pinag-isipan ko. Tayong dalawa, sa pananaw sa buhay man, o sa estado sa lipunan, sobrang layo ng agwat. Ako ay isang karaniwang tao lang. Ikaw naman, nasa tuktok ka ng pyramid. Mayaman at prominente. Ano ngayon? Karaniwang tao lang ako. Hindi ko kaya maging mayamang misis. Sa pag-aasawa, importante ang pagkakapantay-pantay, di ba? Tayong dalawa? Hindi magkatapat. Nakakatawa pag nalaman ng iba. Sa tingin ko, maganda si Miss Qiangxue. Hindi ba't may natitira pang pagtingin sa kanya? Sakto, pag naghiwalay tayo, magkakatuluyan kayo. Bagay na bagay kayo. Siya. Hiwalayan? Yan ba? Walang problema. Mag-leave ako bukas. Kunin na natin ang divorce papers. Ayon sa kasunduan sa kasal, ang lumabag ay dapat magbayad ng 50 milyon. Ipadala mo na lang sa account ko. Lalabag din ba ako? Wala pang 1 taon ang kasal. Ikaw ang nagpasyang tapusin. Hindi ba yun paglabag? Tinutulungan kita para sa babaeng mahal mo. Lalabag na ako dahil dito? Wala akong sinasabing babaeng mahal. Ang usapang hiwalayan, ipapasa ko sa abogado. Ang bayad, mas mabuti ng 1 bagsakan ang ipadala mo. Pag naghiwalay na tayo, wala ng koneksyon. Sa kasunduan sa kasal, malinaw ang nakasulat. Mahal, ayoko nang maghiwalay. Ayoko na. Anong tawag mo sa akin? Anong tawag mo sa akin? Anong tawag mo sa akin kanina? Mahal, tinawag kitang mahal kanina. Sa kasunduan sa kasal, wala namang nakasaad na aling probisyon ang nagbabawal na tawaging mahal, di ba? Siya. Pero ito na ang huli. Huwag nang maulit. Sige, huwag nang maulit. Song Qingning, naayos ko na kay Liu Qiangxue ang lahat. Atra. 5 taon na ang nakalipas.
Iniwan niya ako dahil bastardo ako. Iniwan niya ako. Iginagalang ko ang kanyang desisyon. Ngayon, 5 taon na ang lumipas. Wala na akong nararamdamang paghahangad sa kanya. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Ayoko lang na magkamali ka ng akala. Pagkat sa batas, tayo ang mag-asawa. Hindi ako kailanman magkakanulo sa pagsasama natin. Sa hinaharap, kung may problema man, huwag mong kimkimin. Sasamahan kita. Huwag na, huwag na. Naayos na ang kotse ko. Makakarating na ako ng mag-isa. Sasamahan kita. Espesyal ang katayuan mo. Espesyal? Ikaw ang chairman ng Tiansheng Group. Ako ay isang maliit na empleyado lang. Paano ko maaaring hayaan ang chairman na maging chuper ko? At saka, kung makita ako ng mga katrabaho, magkakachismisan na naman sila. Eh di ikaw naman ang maging chuper ko. Ikaw, hay naku. King Ning, kanina, sa sasakyan ng sino ka galing? Nobyo mo ba? Kaninong kotse ka galing? Bumaba? Nobyo mo ba? Yun kasing si Xiao Yue, ako. Nakita ko na. Yung kotse na yon, nakita ko na sa magazine. Limited edition, milyon-milyon yun, di ba? Sino yung nasa loob? Kailan ka pa? Nagkaroon ng bagong nobyong mayaman. Siya. Hindi ko siya nobyo. Hindi mo nobyo, sinundo ka pa sa trabaho? Aited ka. Yung lalaking ito, pamilyar yung profile ng mukha. Ang tagapagmana. Paano ka galing sa kotse ng ating presidente? Sabi ko na nga, huwag na niya akong ihatid. Ngayon, ayan na. Si Xiao Yu, kilala sa kumpanya bilang chismosa. Nakita ako ni presidente sa daan. Mabait siya, kaya isinauli na lang niya ako. Totoo ba? Ang narinig ko kasi, yung heir ng pamilyang Jiang, malamig at walang puso, nag-aalaga pa pala siya sa mga tauhan. Hindi naman. Sa totoo lang, mabait naman si presidente. Hindi naman siya ganoon kasama. Huwag mo nang ikalat yan sa susunod. Magandang umaga, presidente. Tara na, Xiao Yue. May pagpupulong pa tayo mamaya. Huwag tayong mahuli. Ay, naku. Hindi ko pa tapos yung proposal ko. Siguradong magsisigawan na naman ang supervisor. Tara na. Hintayin ko na lang ang elevator dito. Okay na. Bakit hindi siya pumasok? Eksklusibong elevator ng presidente ito. Eksklusibong elevator ng presidente? Pasensya na. Nakalimutan ko. Aalis na ako. Ano ang sinabi mo tungkol sa akin kanina? Bastos. Wala po, presidente. Mali ang akala nyo. Paano ko naman masasabing bastos kayo? Pinupuri ko kayo bilang mabait at mapagbigay at maunawain sa mga empleyado. Inaayos ko lang ang pagkakamali. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin nyo si Xiao Yue. Song Qingning, eksklusibong elevator ng presidente ito. Bakit ka galing sa eksklusibong elevator ng presidente? Director Su, ako po ay. Swertihan lang po. Sakto, nakasabay ko ang presidente, kaya isinama niya ako pataas. May pagkamalinis ang presidente. Alam mo naman yun. Ang eksklusibong elevator na ito, pwede ba sa'yo? Sa ngayon, palampasin na. Kung magkakagulo ka ulit, kakausapin ko ng personal si Vice President Gao. Sige, hindi na mauulit. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Song Qingning, itigil mo na ang mga pandadaya mo. Ang presidente natin ay ang tagapagmana ng pamilya Jiang. Hindi siya para sa mga babaeng tulad mo na madaling makakuha ng atensyon. Ang aming presidente ay ang tagapagmana ng pamilya Jiang. Hindi siya tulad mo, isang babaeng basta-basta lang na pwedeng maakit. Director Su, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Hindi mo ba maintindihan? Ang prinsipyong ito, hindi mo ba nauunawaan? Song Qingning, ano ang iyong estado? Hindi mo ba alam? Ang pamilya Jiang ay isang napakamakapangyarihang pamilya sa kabisera. Ang tagapagmana ng pamilya Jiang
Anong klasing babae ang hindi pa niya nakikita? Sa ganyang mong itsura, sino ang magkakagusto sa'yo? Director Su, ang trabaho ay trabaho, ang personal na buhay ay personal na buhay. Kung ito ay tungkol sa trabaho, malugod kitang tinatanggap na makipag-usap sa akin. Ngunit kung tungkol sa aking personal na buhay, hindi na kailangang magbigay ng iyong mga komento, di ba? Ang galing mo talagang magsalita. Kaya pala sa loob lamang ng isang taon, ay nakakuha ka na ng posisyon bilang Assistant Department Head ng Project Team. Ang posisyon ko bilang Assistant Department Head ng Project Department, kung paano ko nakuha, wala akong konsensya. Wala kang konsensya? Ikaw, sa kalagitnaan ng gabi, mula sa kwarto ni asistenteng pangkalahatang tagapamahalagaw, ay lumabas. Tapos sasabihin mo sa akin na wala kang konsensya? Kaya pala si asistenteng pangkalahatang tagapamahalagaw ay labis kang hinahangaan. Sinasabi niyang ikaw ang aming sa Tiansheng Group, huwaran na empleyado, ang aming future star. Ang isang tao, kailangang magkaroon ng konting diskarte para makapagtagumpay. Director Su, iyon ay 3 buwan na ang nakalipas, at naipaliwanag ko na iyon, at ang sitwasyon noon ay purong dahil kailangang baguhin ang project proposal, kailangang ayusin ang proyekto. Ako at si asistenteng pangkalahatang tagapamahalagaw ay nag-uusap lang tungkol sa proyekto. Ngunit kung may mga taong mag-iisip ng masama at maghuhusga, walang saysayang anumang sasabihin ko. Song Qingning, ikaw, nais mo pang palitan ang aking posisyon? Imposible. Boss, ang Qingcheng Group, yung lupa sa South District, ay magiging sa susunod na 3 hanggang 5 taon, isa sa pinakamalaking proyekto. Yung lupa sa South District, nagsagawa ako ng analysis. Ito ay pinagsama-sama ko mula sa Design Department at sa mga opinyon ng tagapamahala ng kagawaran ng inhenyeriya na inayos kong mga materyales. Ibigay mo ito sa Project Department at sabihin mo sa kanila na sa loob ng 3 araw kailangang makuha nila ang lupang ito. Sipo, boss. Xingning project sa South District pala. Narinig ko ang valuation ay nasa halos 15 bilyon. Ang Star City Alliance Group ay nakikipag-agawan din para sa proyektong ito. Star City Alliance. Ang may-ari ng Star City Alliance Group ay galing din sa abroad at ang gwapo pa. Hoy, Miss Qingning ako to. Nasa Redwood Club ako. Pwede ba tayong magkita? Sige, pupunta ako. Qingning, saan ka pupunta? Director Su ay nakikipagkompetensya din para sa proyektong ito. Hindi ba't si Director Su ay laging hindi mo ka-vibes? Kailangan mong magsumikap. Sa ganitong kritikal na panahon, huwag kang magpabaya. May konting lakad ako at pupunta rin ako sa South District Development Zone para tingnan ang aktual na lugar. Miss Qingning ako. Bilang tao, ayoko ng paligoy-ligoy. May 1 milyon dito sa card. Kung ang problema ay kayang lutasin ng pera, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Binibinik yang Shue. Ano ba ang ibig mong sabihin? Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Ang pag-uwi ko ngayon ay para kay Jiang Wang. Ang agwat ninyo ni Jiang Wang. Hindi na kailangang ipaliwanag pa, diba? Ang agwat ko at ng asawa ko. Hindi yata kailangan ng pakikialam ng isang ex-girlfriend. Ang pamilya Jiang ang pangunahing angkan sa kabisera. Hawak nila ang kalahati ng yaman ng buong lungsod. At si Jiang Wang ang tagapagmana ng pamilya Jiang. Bukod pa riyan, napakagaling niya mismo. Kaya tinatawag siyang pinagpala ng langit. Sa buong kabisera, walang babae ang hindi magkakagusto sa ganoong lalaki, di ba? Eh ano naman? Kaya dapat maging makatotohanan ang isang tao. Ang pamilya ninyong Song ay isang ordinaryong pamilya lang. Siniyasat kita, Binibini Song. Ikaw naman ay galing lang sa isang ordinaryong universidad at may ordinaryong degree. Sa tingin mo ba? Karapat-dapat kang tumabi kay Jiang Wang? Sa anong kapasidad ang pinagsasasabi mo sa akin ng mga ito? Hindi mahalaga ang kapasidad. Kami, ni Jiang Wang, ang talagang magkatapat. Ang pamilya naming Liu ay isang dakilang angkan at matagal nang magkaibigan ang aming mga pamilya. Ano ang maihahambing mo sa akin? Ano naman kung mas mabuti ka sa akin? Huwag mong kalimutan, ako ngayon ang tunay na asawa ni Jiang Wang. Bilang isang dakilang dalaga, hindi ka siguro gagawa ng isang taong sisira sa kaligayahan ng iba, di ba? Ikaw? At saka, kami ni A. Wang ay napakabuti ng pagsasama. Hindi kami mag-aalala sa mga makamundong bagay na yan. Oo nga pala, si Lola ni Awang, pinapabilisan pa ako na bigyan siya ng ilang malulusog na apo.
Kaya nga, kami ni Ewang nitong mga nakaraang araw ay nagsusumika para doon. Song Qingning. Ako at si Jiang Wang. Matagal na pagmamahalan? Akala mo, sa ilang araw o gabi, ay makakapagbabago na? Kahit gaano kayo ka-sweet iyan, ay nakaraan na. Tingnan mo si Ewang halos 30 taon na may isa o 2 ex. Hindi ba normal iyon? Kung hindi, ang mga hindi alam, akala pa, ay may problema sa katawan niya, may problema. Ang mga lalaki, may unang pag-ibig ng unang pag-ibig o Diyosa, hindi naman gaanong malaki ang problema. Ang tao dapat tumingin sa hinaharap, hindi pwedeng habang buhay mabuhay lamang sa mga alaala. Tama ba ako? Song Qingning, ang galing mong magsalita. Paumanhin, Miss Qiang Shui. Hinahanap ako ng asawa ko. Sasagutin ko ang tawag. Lupa sa development zone ng South District. Kumusta, Jiang Wang? Ano iyon? Nasaan ka? Nandito ako sa South District. Ikaw ngayong gabi. Huwag mo akong hintayin para kumain. Ngayong gabi, pinapauwi tayo ni Lola sa lumang bahay para kumain. Huwag kang malate. Ano? Uuwi sa lumang bahay para kumain. Sige, darating ako ng maayos. Miss Qian Shui Mei, gagawin pa ako. Mauna na ako. Song Qingning, marami na akong nakilalang tulad mo. Gusto mo lang manghuli ng mayamang asawa? Pera ba ang kailangan mo? Ito, 1,000,000. Kung kulang ito sa'yo, magpresyo ka. Magkano ang kailangan para umalis ka kay Jiang Wang? Liu Qiang Shui, ang kayang ibigay sa akin ni Jiang Wang ay higit pa sa iniisip mo. Sa tingin mo ba? Mag-aalala ako sa 1-2 milyon mong yan? Ikaw? Halo, si Sir Wu ba ito? Narinig ko na gusto ng Star City Alliance ninyo sa South District, yung lupa ko. Meron akong plano dito. Oo, sige. Ito ang unang beses kong makikilala ang magulang. Medyo kinabahan ako. Anong kinakabahan ka? Kung hindi maganda ang ipakita ko at mabuko, kailangan kong magbayad ng multa. Gipit ba siya sa pera? Bakit puro pera ang sinasabi? Huwag kang kabahan. Simpleng pagkain lang naman ito. Nanay, ang pamilya namin, ang mga Jiang, ang pangunahing pamilya sa Imperial Capital. Paano natin basta-basta papapasukin ang isang babaeng na yan para magpakasal? Paano naman pwedeng basta-basta lang napapasukin dito ang isang batang babae? Tama siya, inay. Ang pamilya natin ang pangunahing angkan sa kabisera. Sino bang dalaga ang hindi nagnanais kay A. Wang? Nagkakamali man si A. Wang, bakit ikaw rin ay nagpapadala? Nagkagustuhan ng mga bata, siya mismo ang may gusto, ang kanyang buhay, siya ang dapat magpasya. Inay, tama naman ang sinabi mo, pero si Awang ang tanging tagapagmana ng pamilya Jiang. Ang magiging asawa niya ay dapat isang mayamang dalaga. Itong si Song Qingning, siya ay galing lang sa isang maliit na pamilya. Sa liblib na lugar, galing ang mga salbahe. Alam mo naman yan, paano natin malalaman kung anong klaseng ugali ang pinalaki sa kanya? Tama siya, inay. Bagamat masakit pakinggan ang mga salita ni Zhu Xiang, ang totoo naman ang sinasabi niya. Si Miss Liu, nakabalik na, di ba? Pumili na lang tayo ng magandang araw. At ipakasal si A. Wang sa anak ng pamilyang Liu. Tapos na ang usapan. Lola, dumalaw kami ni Qingning para bisitahin ka. Halika. Lola, ito po ang aking regalo sa inyo. Isang painting. Splendid Rivers and Mountains. Sana magustuhan ninyo. Gustong-gusto ko ito. Tatay, nanay, ito po ay munting handog. Qingning, halika rito sa tabi ko. Gusto rin ng lola mo na gusto ka. Wang, para sa akin, nagloloko ka lang. Malaking bagay, ang pag-aasawa. Hindi ito laruan.
Ilabas mo ang babaeng ito. Malaking bagay ang pagpapakasal, hindi ito laruan. Ilabas mo ang babaeng ito. Xiao Wang, hindi kita sinisisi. Pero ang babaeng galing sa simpleng pamilya, ano ba ang maganda roon? Ang mga babaeng tulad niya, marami sa kalsada, hindi talaga siya bagay sa'yo. Ano naman kung galing sa simpleng pamilya? Simpleng pamilya, hindi na ba karapat-dapat sa pag-ibig? Anong klaseng pag-ibig ang gusto mo? Hindi ako tutol. Pero ang katulad mo, ang estado at pag-uugali ay hindi umaayon sa aming pamilya. Tama. Hindi maganda ang kalagayan ko. Pero itanong ko, ano ba ang tinatawag mong magandang pag-uugali? Ang pagiging edukado at maayos ang ugali. Ang pagiging marunong sa sining at kultura. Ang taong karapat-dapat na tumayo sa tabi ni Xiao Wang ay dapat na anak mayaman, hindi ang katulad mong ordinaryong babae na basta-basta lang. Maraming tao sa lipunan na mula pagkabata ay walang pagkakataong matanggap ang tinatawag mong magandang pag-uugali. Ayaw ba nila? Ang buhay nila ang hindi pumapayag. Masasabi mo bang lahat sila ay walang modo? Anong pakikipag-usap sa akin yan? Nagsasabi lang ako ng totoo. Sa palagay ko, minsan, ang kabutihan at katapatan ay mas mahusay pa sa'yo sa tinatawag mong magandang pag-uugali. Anong ginagawa mo? Hindi ko papayagan na ang babaeng ito ay mapasok sa aming pamilya. Hindi ko talaga papayagan ang ganitong klaseng babae na papasok sa aming pamilyang Jiang. Hindi siya nagpakasal sa pamilyang Jiang. Nagpakasal siya sa akin. Walang kaugnayan sa pamilyang Jiang. Xiao Wang, ikaw, At sa totoo lang, ikaw lang ang stepmother ko. Ang pamamahala mo sa akin ay napakalawak naman. Bastos, Jiang Wang, paano mo? Kinausap ang anti-Juxiang. Ang anti-Juxiang mo, kung paano katratuhan araw-araw, nakikita ng lahat. Anong attitude mo? Anong attitude ko? Sinaktan niya ang asawa ko kanina. Anong attitude ang maipapakita ko? Walang modo, hinayaan mong. Ganito ang pakikipag-usap sa anti-Juxiang. Ang anti-Juxiang mo, wala namang mali sa pagtuturo sa mga nakababata. Ikaw bilang tagapagmana ng pamilyang Jiang, napakatigas ng ugali, walang timbang. Kung ipipilit mo, daang pakasal sa babae na ito, daat ako ay aalisin sa iyo, daang karapatang magmana sa pamilyang Jiang. Nako, nagkasala ba talaga ako? Ang karapatan ko bilang tagapagmana ng pamilyang Jiang, ibinigay mo ba? Ikaw, Tama na, tama na. Anong itsura nito? nanay, magsalita ka rin ng ilang mga salita, nakita mo na lahat. Hindi ba ito kalokohan? Hindi ko nasasabihin kung sino ang nagkakalat. Kahit ano pa, Xiaoning, ako ay lubos na nasisiyahan at gusto rin kung sino man ang makipag-away sa aking Xiaoning. Ay makikipag-away rin sa akin. Ito ay sa akin. Dang head ng household, makikipag-away rin. nanay, bakit ganito ka rin? Bakit ka rin hindi sumusunod sa sinasabi ko? Xiaoning, umupo malapit sa lola. Halika. Lola, Kino, alam mo naman, ang batang si Jiang Wang, mula pagkabata, hindi siya malapit sa akin. Sa hinaharap ang Song Qingning na ito, kung siya ay magpakasal sa pamilya Jiang, siya pa ay isang walang pinag-aralan, batang babae lang. Ano pa, ang aking pwesto? Ito. Si Jiang Wang ay may masamang hangarin. Anong pagmamahal ang masasabi? Noon, ang sarili nating si Jiang Zemai nangyari. Malamang, siya ang may kagagawan. Kung hindi namatay ng maaga si Jiang Ze, ako ngayon, at hindi makabuntis. Kung hindi, paano ako sa pamilyang ito, titiisin ko ba? Ginang, mga bagay noong nakaraan. Huwag nang banggitin pa, si Jiang Wang ngayon ang namamahala sa pamilya Jiang. Kung ikaw ay magpapatol, hindi kita matutulungan. Hindi ba ito para sa atin? Sana ang batang babae na iyon, huwag mo akong paghinanakit. yun ako ngayon ay hindi sinadya kong galitin siya. Wala kang kasalanan. Ikaw ay akin. Hindi mo kailangang tiisin. Kung hindi mo gusto ang pamilya Jiang, kailangan mo lang tandaan, ang isang bagay, ikaw ay nagpakasal sa akin. Hindi sa pamilya Jiang. Kahit sino, walang karapatan na paalisin ka. Xiao Wen, pagkatapos ng trabaho, hindi mawawala ang benepisyo para sa iyo. Salamat. Ate Qiang Shue, ano ang sinasabi mo? Ang ating dalawang pamilya. May pagkakaibigan naman talaga. Marami kang naitulong sa akin noon. Nararapat lang natulungan kita. Bukod pa riyan alisin si Song Qingning. Masaya ako ng sobra. Pero, Ate Qiang Shue ang Song Qingning na ito,
Paano ba niya kinainisan ka? Sasabihin ko sa iyo ng detalyado mamaya. Ay, hindi maganda. May malaking nangyari. Ano ang nangyari? So nang pag-unlad ng Timog Distrito. Ang lupang iyon, narinig kong nalik ang datos. Alyansa ng Star City, nakuha ang lupang iyon sa subasta. Ano? Ano? Ang Star City Alliance ang nakakuha ng lupang iyon. Pero, paano na-leak ang data? Hindi ko rin alam. Pero, Qingning, mukhang may malaking problema ka. Bakit? Kumakalat ngayon ang chismis na ikaw ang nag-leak ng data. Ako ang nag-leak ng data? Oo, iyon ang sabi-sabi ng lahat. Paano naman ako? Ang nag-leak ng data? Kalakalan yan. Song Qingning. Tinatawag ka ng presidente sa kanyang opisina. Qingning, mag-ingat ka na lang. President, ang proyekto sa South District Development Zone, maliban kay Song Qingning, ang plano ay hindi talaga dumaan sa kamay ng ibang katrabaho. At noong araw na iyon, nakita ko mismo si Song Qingning na may dalang proposal na lumabas. Talagang si Song Qingning ang nag-leak ng data. Vice President Gao, anong ginagawa mo rito? Sa ngayon, Presidente, maliban kay Song Qingning, wala nang ibang tao ang nakahawak sa proposal na ito. Talagang kahina-hinala si Qingning. Hindi ako ang nag-leak ng data. Song Qingning, kung hindi ikaw, sino pa ang nakahawak sa proposal na ito? Wala akong ginawa. Ang masasamang tao ay hindi kailanman nagsasabi na sila ay masama. Kung wala ka, bakit ka noong araw na iyon nagdala ng sarili mong plano lumabas? Huwag mong sabihin sa akin na pumunta ka para magtrabaho sa proyekto. Tinanong ko na, noong araw na iyon, wala ka talaga pumunta sa Xingcheng Group. Su Venven, ang datos ng planong ito, hindi lang ako ang mayroon. Mayroon ka rin, di ba? Ako. Song Qingning, ito ay lihim. Paano ko magkakaroon ng lihim ng kumpanya? Hindi ko inilabas ang datos. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Qingning, dahil lang tiwala ako sa iyo, kaya ibinigay ko ang napakahalagang proyekto sa iyo. Hindi ba't ikaw ay palaging matapat at maasahan? Tingnan mo ano ang ginawa mo ngayon. Hindi ko inilabas ang datos. Ang dinala ko noong araw ay isa lamang karaniwang plano. Walang lihim na nakalista. Pumunta lang ako sa Timog Distrito Development Area para tumingin. Iyon lang. Buong kumpanya ikaw at si Vice President Gao lang ang nakakaalam ng presyo ng lupa sa Timog Distrito. Ang ibig mong sabihin hindi ikaw ang naglabas si Vice President Gao, di ba? Vice President Gao. Qingning, pinaghihinalaan mo na ako ang naglabas. Hindi Vice President Gao. Ang halaga ng proyektong ito ay mahigit 50 bilyon. Dahil sa iyo nasira mo ang aming Tianxing Group na wala ng maraming pera at resources. Hindi ko inilabas ang data. Vice Presidente Gao, ang ibig sabihin ni Song Qingning, sa pagitan ng mga linya ay hindi niya inilabas ang floor price. Ikaw ang naglabas ng floor price. Presidente, sa pang-araw-araw, sa Tianxing Group, ako ay tapat na tapat. Paano ko magagawa ang bagay na makakasira sa kumpanya? Song Qingning, huwag kang magpakalabis. Lumabas kayong lahat. Ang bagay na ito, ako ang bahala. President, ang proyekto ng Xingcheng Group, dapat talaga tayo ang manalo. Dahil lang sa si Song Qingning, napakarami ang nawala sa atin. Masama ang kalooban ng babaeng ito. Huwag kang padala sa kanyang mga salita. Lumabas ka. Presidente, Kailan pa naging kailangan na ikaw ang magkomento sa ginagawa ko? Baka gusto mong ikaw na lang maging presidente? Alis na. Talagang hindi ako nagbunyag ng sikreto ng kumpanya. Kahit ikaw, hindi ka naniniwala sa akin. Sa personal, naniniwala ako sa iyo. Dahil asawa kita. Pero bilang responsable, sa ilalim ko, may ilang daang empleyado. Napakaraming bibig. Kahit gusto kitang ipagtanggol, kailangan ko pa rin ng matibay na ebidensya. Pero ang ganitong bagay, saan ako hahanap ng ebidensya? Sino-sino ang nakita mo? Ang tinatanong ko, sino-sino ang nakita mo nitong mga araw? Ano ang mga naging pakikitungo mo? Sa anong mga tao? At ano ang sinabi mo? Saan? Nitong mga araw na ito, kapag wala ako sa opisina, hindi ba't kasama kita palagi? Sigurado ka? Ako. Hindi rin ako masyadong sigurado. Nasaan ang utak mo? Nakipagkita ako sa ex-girlfriend mo. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Nakipagkita ako kay Liu Qiangsui. Tama na. Lumabas ka.
Pero ako at si Liu Qiangxue, bukod sa pag-uusap tungkol sa'yo, wala na kaming pinag-usapan. Bakit mo siya pinuntahan? Tanong pa ba yan? Pumunta ako sa ex-girlfriend mo. Hindi naman siguro para mag-usap tungkol sa pangangalaga sa balat. O mga tip kung paano pamahalaan ang asawa, di ba? Rufei, imbestigahan mo para sa akin yung lupa sa South District na nakuha kamakailan ng Star City Alliance. Ano ang nangyari doon? Yung lupang yon ng Star City Alliance? Ano? Interesado ang Crown Prince? Wala akong oras para makipagdebate sa'yo. Mas mabilis, mas mabuti. Oh, nga pala, yung Star City Group, sa pamilya Leon, di ba? Mamayang gabi ayusin mo ang pagkikita namin. Ako mismo ang makikipagkita sa kanya. Si, makapaglingkod sa inyo ay karangalan ko. Hoy! Hoy, Crown Prince! Hoy! Ay nako! Binabaan na naman ako ng tawag! Kuya Lee, ako ito. Yung Star City Group ninyo, maganda ang takbo kamakailan. Si. Ayos. Magkita-kita tayo kapag may oras. Sige, ako ang taya. Ayos. King Ning, okay ka lang ba? Hindi ako ang nagkalat nito. Wala akong kinalaman dyan. Pero lahat nagsasabi. Ikaw ang nagkalat. At sinasabi rin na ikaw at ang ating presidente may kalaguyo. Ako at ang presidente may kalaguyo? Sino nagsabi? Lahat naman nagsasabi. Grabe naman. Ang sasama ng mga taong ito. Hindi naman lahat kasalanan ng mga katrabaho. Hindi ba't ilang beses ka na bumababa sa kotse ng presidente? Normal lang naman ang misunderstanding na ito. Hindi ba talaga ikaw at ang presidente may kalaguyo? Ikaw! King Ning, parang ang lahat ngayon ayaw na sa'yo. Presidente, tumawag si Gu Xiao mula sa Star City Alliance. Nakakuha ng impormasyon. Ang sikreto ngayon, talagang si Miss Qiangxue ang nagkalat. Alam ko na. Wang, ikaw pala? Tuloy ka. Umupo. Ano ba? May kailangan ka ba? Lupa sa South District. Ano ang nangyari? Anong lupa sa South District? Wang, ano bang sinasabi mo? Liu Qiangxue, nagpapanggap ka sa akin. Ang presyo ng lupa sa South District, ikaw ang nagkalat. Ako, wala akong Wang. Paano ko naman maisipang ilabas ang lihim ng walang dahilan? Liu Qiangxue, alam mo ang paraan ko sa paggawa ng mga bagay. Ako, Bakit ko gagawin yon? lahat ng ginawa ko ay dahil sa'yo. Dahil sa'yo? Kaya inilabas mo ang lihim ng Tiansheng Group at ipinasa sa iba. Hindi ganoon, Wang. Ginawa ko to para tulungan kang makuha ang lupa sa South District. Yung samahan natin sa loob ng ilang taon, hindi mo ba ako kilala? Kung anong klaseng tao ako? Dati akala ko kilala kita. Simula nang iwan mo ako dahil hindi na ako presidente ng Tiansheng Group. Kaya umalis ka, tapos na tayo. Wang, galit ka pa ba sa akin? Galit ka ba dahil iniwan kita noon? Sa totoo lang, may mga dahilan ako noon na hindi ko maiwasan. Anong mga dahilan yan? Wala akong interes. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong sasaktan ang asawa ko. Kung hindi gagamitin ko ang sarili kong paraan. Wang, ginawa ko ang lahat ng to dahil sa'yo. Ginawa mo lang to para sa titulong Mrs. Jiang. Tapos na tayo. Liu Qiangxue, alam mo ang paraan ko. Huwag na tong maulit. Nagkamali ba talaga ako? Wang, pasensya na. Ngayon, pag-uusapan natin ang mahahalagang bagay, ang lupa sa South District. Ipinag-imbestigahan na ito ng presidente. Ang usapin ng pagtataas ng kompidensyal na impormasyon ng kumpanya ay pawang kathang isip lamang. Katang isip. Ano ba talaga ang nangyari? Tama. Hindi ito totoo. Ang pagtataas ng kompidensyal na impormasyon ng kumpanya at saka nakamit na ng presidente ang proyekto sa South District. Ang lupang yon sa South District, hindi ba't nakamit na ng Star City Alliance? Paano nangyari yon? Ang lupa sa South District ay ipinagkatiwala kay Song Ching-ning
ang kakayahan ni Song Chingning sa trabaho, naniniwala akong nakikita naman ng lahat. Wala naman sigurong tutol, di ba? Wala. Salamat. Ako. Ang kultura ng Tiansheng Group ay hindi kailanman nang husga sa mga empleyado. Ito, ayaw kong mangyari ulit ito sa hinaharap. At Opo. Tapos na ang pulong. Salamat. para saan ang pasasalamat mo? Salamat sa'yo. Naayos ang problema. Kaya, salamat. Paano mo ako pasasalamatan? Ako, manlilibre ako sa'yo ng pagkain. Hindi ba ako makakain ng mag-isa? Manonood tayo ng sine. Treat ko. Hindi ba ako makapanood ng sine? So sorry po. Hindi ko sinasadya. May aasikasuhin pa ako. Aalis na ako. Hoy, Xiao Yu, yung dokumento ko. Oy. Ano ba yan? Totoo bang nagkakamabutihan ka sa presidente? Ako. Akala ko pa naman mabait ka. Matuwid kang tao. Kaya ko gustong maging kaibigan kita. Hindi ko inakalang pareho ka lang sa ibang babae. Ayoko na talaga sa mga babaeng mapagpaimbabaw. Hoy, hindi. Xiao Yu ako. Ngayon, hindi mo na kailangan akong ihatid sa trabaho. Ayoko na talagang pag-usapan pa ng mga katrabaho ko. Pag-uusapan? Asawa ko naman ang sinusundo ko para pumasok sa trabaho. Sino ang mag-uusap-usap? Sige na, sa susunod, ako na lang ang mag-isa papasok. Ikaw, bitawan mo ako. Ayusin mo ang mga dokumento. Sumama ka sa akin sa isang biyaheng negosyo bukas ng hapon. Biyaheng negosyo? Biyaheng pang negosyo. Bakit mo ako isinasama sa business trip mo? May secretary ka naman, di ba? Ay, tama ka. Ang trabaho, trabaho lang. Ang personal, personal lang. Dapat may distansya tayo sa opisina. Ayoko ring maging pabigat sa'yo. Hindi naman. Ate Wenwen, kanina ko pa siya nakita. Bumaba siya sa kotse ng presidente. Yung ibang tao kasi, walang tunay na kakayahan. Bukod sa hindi malinis ang pagkilos, hindi nag-focus sa trabaho. Puro na lang pag-akyat sa lipunan ang iniisip kung paano makakuha ng lalaki. Gamit ang ganda para makapasok sa ilalim ng mesa. Song Chingning, paano ka? Nakababa sa kotse ng presidente. Kaninong kotse ako bumaba? Wala akong obligasyong magulat sa'yo. Ang galing mo talagang magsalita. Song Chingning, kung ang isang babae ay nagtatrabaho at gumagamit ng ilang paraan, naiintindihan ko pa yon. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ikaw? Gusto mo pang lumandi sa presidente namin? Hindi mo ba tinitignan ang itsura mo? Ang presidente ay ang tagapagmana ng pamilya Jiang. Magkakagusto sa'yo? Ang presidente ay ang tagapagmana ng pamilya Jiang. Paano kanya magugustuhan? Wala akong nilalanding sino man. Nakita ko mismo. Noon sa opisina, nagkayakapan pa kayo ng presidente. Ang kapal talaga ng mukha. Akala ko pa naman mabait kang tao. Hindi mo talaga malalaman ang tunay na ugali ng isang tao. Wala akong ginawa. Wala kang ginawa? Wala kang ginawa? Paano ka kaya bumaba sa sasakyan ng presidente? Kung wala kang ginawa? Bakit ka isasama ng presidente sa business trip? Kung wala kang ginawa, bakit ka sasaklawan ng presidente sa malaking issue ng pagtanggap ng suhol sa kumpanya? Ako. Kailangan mo bang sabihin ko kung bakit? Presidente, ako. Isinasama ko ang aking asawa sa business trip. May problema ba? Asawa. Asawa mo si Song Qingning. Asawa? Paano pwedeng mangyari yon? Presidente, Director Su, mukhang may malaki kang hinanakit sa aking asawa. Ako ay laging nagpapatupad ng patas na batas. Sabihin mo, ano ang pagkakamali ng aking asawa na ikinagalit mo, Director Su? wala po. Wala. Presidente, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Mali talaga ako. Saan ka nagkamali?
Chingning, mali ako. Hindi. Ginang Presidente, mali ako. Mali talaga ako. Ito ang footage ng CCTV kung paano mo ninakaw ang mga confidential files ng proyekto sa development zone. Imposible. Peke ito. President, maniwala ka sa akin. Ilang taon na ako sa kumpanyang ito. Sobrang sipag at tiyaga ko. Kahit walang ambag, may pagsisikap naman. Paano ko magagawa na magnakaw ng mga lihim ng kumpanya? Director Su, ikaw talaga yan sa video. Hindi ko inakala, Chingning, ang proyekto sa development zone, ikinawala mo rin. Director Su, ikaw talaga? Confidential yan ah. Ninakaw mo ang confidential files ni Chingning, ano ba? Baka naman ikaw talaga ang nagkalat? Hindi ako. Peke ang footage na yan. Peke ang footage na yan. Hanggang ngayon ba, gagamitin mo pa rin ang dahilang pwedeng i-edit ang video para magsinungaling? Hindi mo ba alam sa sarili mo kung ginawa mo o hindi? Ako. Secretary Lin, pagpaparatang at pagkalat ng maling balita laban sa kasamahan, pagnanakaw ng mga lihim ng kumpanya, ano ang dapat na parusa? Terminate ang kontrata at panagutin sa batas at singilin ng bayad pinsala. Diretsong tanggalin. Ipaalam sa lahat. Lahat ng kumpanya sa Imperial Capital, huwag siyang tanggapin. Lahat ng kumpanya sa kabisera, huwag tanggapin ang taong ito. Ginoo, nagkamali ako. Chingning. Pakiusap, ma'am, nagkamali ako. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng isang pagkakataon. Ginoo, ma'am. Xiao Yue, kailan naging si Chingning ang asawa ng presidente? Noon, ginawan natin siya ng ganoon. Baka maghiganti siya sa atin. Hindi ko rin alam. Kasalanan ni Su Wenwen. Kung hindi siya ng gulo, paano ko magagawa kay Chingning ang mga salitang sobra? Chingning, pasensya na. Hindi namin sinasadya. Pasensya na, Chingning. Pwede mo ba kaming patawarin? Sa ngayon, hayaan na. Sana sa hinaharap ay makilala ninyo ang tama at mali. Oo, salamat, Chingning. Kumusta, tatay? Nasaan ka? Bumalik ka agad. Ano ang nangyari? Tumawag sa akin ang tatay ko. Sabi, umuwi ako. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Sasama ako sa iyo. Oh, Hindi na kailangan. Ako na lang. ngayon ang unang pagbisita. Bilang asawa mo at malusog ang katawan, kung hahayaan kong ang asawa ko ang magdala ng regalo at malaman ng iba hindi maganda para sa kanino man. Tito, alam mo naman ang relasyon ko kay Song Chingning, di ba? Simula nang ipag-utos ng lolo na magpakasal ako kay Chingning, mula nang kami ni Chingning, ikaw rito sa pamilyang Song, ay nakakaharap ka ng taas noo. Shixuan, sa pagkakataong ito, si Chingning ang batang ito ay walang pakundangan. Tito, matagal nang nagloloko sa likod ni Kuya Shixuan ang pinsan kong si Chingning. Ang pamilya Chen ay isang kilalang mayamang angkan. Paano naman nagawa ng pinsan kong si Chingning na gumawa ng ganon? Kalokohan. Talagang kalokohan. Paano ko napalaki ang isang walang kwentang anak na ito? Ay, Shixuan, sa pagkakataong ito, si Chingning ang may kasalanan sa inyong pamilya Chen. Wag na, pareho lang kung sino ang pakakasalanan ko. Sino ba nagsabing si Song Chingning lang ang anak na babae ng pamilya Song? Tito, narinig kong kamakailan ay nag-invest ka sa isang proyekto. Nalugi ka ng ilang daang libong piso. Medyo mahigpit ang pera mo ngayon, di ba? Ay, oo nga. Nakauwi na ako. Umuwi ka lang ng umuwi. Bakit may kasama ka pang ibang tao? Hindi siya ibang tao. Siya ang asawa ko, si Jiang Wang. Nagpakasal na kami at kumuha ng marriage certificate. Anong ginagawa mo? Kalokohan. Ang pag-aasawa ay isang napakahalagang bagay. Paano mo nagawang ikaw lang, isang babae, ang magdesisyon ng mag-isa? Ako ay isang nasa hustong gulang na. Wala ba akong karapatan sa sarili kong pag-aasawa?
Ako'y isang matanda na. Song Chingning. Alam mo ba kung ano ang ayaw na ayaw ko sa'yo? Yung palagi kang nagmamagaling sa akin, nagsasalita tungkol sa karapatan ng kababaihan. Anong silbi ng pagiging matalino ng isang babae? Pagkatapos magpakasal, hindi ba't umaasa pa rin sa lalaki para mabuhay? Ako ay umaasa sa sarili ko. Chen Shixuan, bulag ako noon, kaya ako nagtiwala sa'yo. Ito ang bahay ko. Hindi ka welcome dito. Tumigil ka. Mula noon, ang magulang ang nagpapakasal at ang tagapag-ugnay ang nag-uusap. Mukhang gusto mo akong patayin. Ha? Itinatakwil mo si Shixuan, isang napakabuting lalaki. Ikaw, wala ka bang hiya? Ikaw, ginawan mo ng masama si Shixuan. Nagdala ka pa ng lalaki dito. Lalaki? Ako ba ang tinutukoy mo? Asawa ko siya. Hindi siya basta lalaki. Magpakarespeto ka. Ano man ang katayuan niya, magdiborsyo ka agad. Sasabihin ko sa'yo, sabi sa akin ni Shixuan, si Third Master Fu sa kanluran ay naghahanap ng asawa ngayon. Hindi siya maselan na ikaw ay may asawa na. Tiyak na pag ikaw ay napangasawa niya, tayo ay magiging komportable sa buhay. Si Third Master Fu sa kanluran? Si Third Master Fu sa kanluran? Noong nakaraang linggo, kakatapos lang ng 17 niyang kaarawan, di ba? Tisk. Mukhang mayroon ka talagang koneksyon, ano? Alam mo pa ang 70 kaarawan ni Third Master Fu? Hindi ako magpapakasal. Kuya, pinsan, ang iyong ama ay isang anak, sa labas hanggang ngayon. Ngayon, ang pamilya Song ay pinamumunuan ni Lola. Kung ikaw ay mapangasawa ni Third Master Fu, pag-uusapan ko kay Lola at magsasabi ng mabuti para payagan si Lola na isama ang iyong ama sa talaan ng angkan. Tapos, hayaan natin si Lola na isama ang tiyuhin sa puno ng pamilya. Naku, Chingning. Narinig mo ba? Mahirap ang mga taon ko. Dahil lang sa issue ng anak sa labas na ito, lagi na akong pinag-uusapan. Kung sabihin mo, naku, maisama si tatay sa puno ng pamilya Song, di sana tayo, hindi nagdusa ng ganito. Para lang matanggap ng pamilya, kailangan isakripisyo ang kaligayahan ko? Tingnan mo ang batang ito. Anong masama sa pagpapakasal kay Third Master Fu? Pag napangasawa mo siya, wala ka ng problema sa buhay. Ha? Paano naman hindi ka magiging masaya? Bukod pa riyan, matatanggap ako ng pamilya. Hindi ba't magandang bagay yon? Shixuan Gege, sabi ni Third Master Fu, basta si Song Qingning ang pakakasalan niya, ibibigay niya ang West City Green Eco Project sa iyo. Ang galing ng pag-iisip mo. Mahal. Ayaw kong magpakasal. Walang utang na loob na anak. Ang pagpapakasal kay Third Master Fu ay malaking karangalan para sa iyo. Magpakasal ka man o hindi, anak kita, ako ang magdedesisyon kung kanino ka magpapakasal. Napakasakit mo sa puso. Sa paningin mo, anak ba talaga ako? O isa lang akong kasangkapan para umangat sa lipunan? Ikaw, Para lang sa isang puno ng pamilya? Kung gusto mo, bibigyan kita ng sagot sa loob ng 3 araw. bitawan mo ako. Ikaw? Ang yabang mo. Anong ibibigay mong sagot? Yung pagiging mahirap mong at mapagmataas mong pagkatao? Marami na akong nakilalang tulad mo. Mukha kang tao pero asal hayop. Gusto mo pang lokohin ang anak kong babae. Panaginip lang yan. Chingning, sa pagkilala sa tao, huwag kang tumingin lang sa itsura. Kung sa ganitong lalaki ka mamumuhay, habang buhay, maghihiwalay din kayo sa huli. Tara na, sasamahan kita para makilala si Third Master Fu. Tito, huwag kang magmadali. Naayos ko na ang lahat. Mamaya, si Third Master Fu, ang mismo maghahatid ng dot. Ano? Si Third Master Fu ang maghahatid ng dote? Chen Shixuan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sinira mo ang isa kong proyekto. Kaya palitan mo ako ng isa pang proyekto. Hindi naman siguro mahirap yon, di ba? Huwag kang mag-alala, Chingning. Kapag natuloy na ang proyektong pagkakaisa namin ni Third Master Fu, makikinabang ka rin. Anong pinagtatawa mo? Ang galing mong magkunwari Sinira mo ang proyekto ko. Dapat kang magbigay ng paliwanag. Ikaw si Chen Shixuan, di ba? Song Chingning, pinagtiisan ko na ang pagtataksil mo sa akin. Pinagtiisan ko na rin ang paghihiwalay natin. Pero itong basurang to ang pinili mo, sinasadya mo bang ganyanin ako? Chen Shixuan, ikaw. Dumating na si Third Master Fu. Nandito pala kayong lahat? Ay, Third Master Fu! Sige, pasok po kayo. Halika.
Ang mga alahas na ito ay dote ko para kay Qingning. Nandito na po kayo. Bakit pa po kayo nag-abala? Third Master, tama po ba? Hindi kita pakakasalan. Mauna na po kayo. Mas mabuti pong umuwi na kayo. Ano? Ayaw mong pakasalan? Si Song Qingning? Si Third Master ang gustong magpakasal sa'yo. Malaking karangalan yan para sa'yo. Huwag kang magpakapalit. Ayoko magpakasal. May gusto na akong tao. At kami ay naging mag-asawa na, sa totoo lang. Song Qingning, ikaw! Noong una, napagkasunduan na ibibigay ko sa inyo ang proyekto sa Shanshui Renjia sa inyo. Kapalit ay pakakasalan ako ni Song Qingning. Ano? Ngayon, biglang may asawa na? Tapos naging mag-asawa na raw kayo? Niloloko niyo ba ako, Pamilya Song? Kung may problema kayo, Third Master, bakit hindi tayo mag-usap? Sino tong walang malay na lalaki? Ang lakas ng loob? Makipag-usap sa akin? Ha? Jiang, Young Master Jiang. Mukhang maganda ang takbo ng negosyo ni Third Master. Sa kanluran nitong mga nakaraang taon, nakalimutan mo na ba kung paano ka nagtagumpay? Young Master Jiang, paano ko makakalimutan? Kung hindi dahil sa tulong ninyo, Young Master Jiang, ang pamilya Fu ay hindi magkakaroon ng ganitong katayuan ngayon. Young Master Jiang. Hindi. Sir Shixuan, ano ang gagawin natin? Ang lakas ng loob mo, Third Master. Hinahawakan mo pa ang babae ko. Ay, Young Master Jiang, nagkamali ako. Hindi ko alam na ang maliit na pamilya Song ay kamag-anak ninyo pala. Umalis ka. Ay, Ako. Binigyan na kita ng pagkakataon. Yung si Jiang. Ate. Yung Tandaan mo, wag nang maulit. Siya. Huwag nang maulit. Huwag nang maulit. Tara na. Qingning, anak ko. Siya ba yung ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kabisera, ang pamilya Jiang? Oy manugang, oy halika. Umupo tayo, mag-inuman tayo. Hindi na kailangan. Kanina pa, puro ka, lalaking iyan, ang tawag. Ang peke mong pagmamahal ay hindi namin kailangan. Qingning, kanina lang. Para naman sa ikabubuti mo iyon. Bakit hindi mo maintindihan? Para sa ikabubuti ko? Akala mo ba bata pa ako? Saan ka nakakita ng amang katulad mo na para sa sariling kapakanan ay isasakripisyo ang sariling anak? Hindi, ako. Kanina, salamat. Bakit ka umiiyak? May pumasok lang na buhangin sa mata ko kanina. Hindi ba't may pupuntahan ka pang proyekto? Mauna ka na. Huwag mo na akong intindihin. Chen Shixuan, mahal mo pa ba siya? Chen Shixuan, gusto mo pa ba siya? Sasamahan kita pa uwi. Hindi na kailangan. Sakto, pupunta rin ako para pag-usapan ng isang proyekto. Hindi tayo magkasabay ng daan. Mas importante ang iyong mga gawain. Mauna ka na sa iyong mga gawain. Huwag mo akong intindihin. Ano yon? Presidente, si Ji Ju, ang chairman ng Haicheng Hurricane Group, nakipag-ayos para makipag-usap tungkol sa proyekto. Nakatakda ang oras sa 2:00 ng hapon. Kailangan bang ipagpaliban? Hindi na, papunta na ako agad. Oo nga, ipaalam mo. Chen Shi Group, lahat ng mga proyektong nakakonekta. Lahat ay kanselahin. CJ, Presidente. Secretary Lin, bakit ka tumawag sa akin? Kumusta, Sekretarya Lin? Si Jiang Wang ang hinahanap ako. May problema ba? Mrs., lasing ang presidente sa inuman. May ginagawa ako dito. Hindi ako makakaalis. Magagawa mo bang sunduin ang presidente ngayon? Lasing sa inuman. Sige, pupunta ako agad. Kuya Wang, inom pa tayo ng isa. Kuya Wang, aalagaan kita ngayong gabi. Sino ka? Ako dapat ang nagtatanong niyan. Ako si Sujia Yao, ang panganay na anak ng pamilyang Su. Sino ka talaga? Umalis ka na. Ipakilala kita. Ang lalaking katabi mo. Asawa ko. Ano sa palagay mo kung sino ako? Asawa mo? Bakit hindi ko narinig yan? Nagpakasal na si Kuya Wang? Dati, wala. Pero ngayon, meron na. Miss Su?
Isang mayamang dalaga tulad mo, nakikipaglandian sa may asawa? Hindi maganda ang dating yan sa pangalan mo. Sino ang sinasabi mong nakikipag-flirt? Sa may asawa? Si Kuya Wang ay akin, at ako lang ang dapat sa kanya. Akala mo sino ka? Karapat dapat ka bang maging asawa ni Kuya Wang? Ako at si Kuya Wang, magkasama mula pagkabata. Ang tatay ko, mula pa nung bata ako, pinapakasal na ako kay Kuya Wang. Umalis ka na ngayon din. Hindi ba tinuruan ka ng magulang mo ng mabuting asal? Hayop ka! Kuya Wang, gising ka na. Siya, sinaktan niya ako. Sabi pa niya, asawa mo raw siya. Sinampal pa niya ako kanina. Kailangan mong ipagtanggol ako. Ang tao ko, ang lakas ng loob mong galawin? Kuya Wang, ako. Kung may susunod pa, maghanda na ang pamilyang Su na mabangkarote. Kuya Wang, paano mo nagawa yan? Isuksok mo. Huwag kang gagalaw. Bilis, bumangon ka na. Aray. Ang laki-laki mo, wala ka namang silbi. Anong ginagawa mo? Gising ka na pala. Hintay ka muna sandali. Oy. Ikaw. Boss Jiang po, may sakit ka ba? May problema sa alak ko. Kailangan bang tawagan ko ang doktor mo? Tatawagan ko na ang doktor mo. Tatawagan ko na ang doktor mo. Anong ginagawa mo rito? Yung nangyari kagabi, hindi mo naaalala? Anong nangyari? Kagabi nandito, talagang hindi mo naaalala? Wala yon, mabait ako, hindi kita pag-iinitan. Pero, pupunta ako sa orphanage ngayon, para mag-volunteer. Yung tanghalian at hapunan mo, ikaw na bahala, aalis na ako. Hoy, sandali. Kagabi? Ano ba talagang nangyari? Kagabi? Hindi mo naaalala? May ginawa ba ako sa'yo? Buisit. Ano ba talagang ginawa ko sa kanya kagabi? Huwag na, okay lang. Kung nakalimutan mo na, hayaan mo na. Hindi naman maganda yon. Nag-attend ako ng party kagabi. May naghalo sa inumin ko. Inutusan ko si Secretary Lin na ikaw ang sunduin sa akin. Yung susunod, talagang hindi ko na maalala. Inutusan mo si Secretary Lin na sunduin kita? Tama. Alam mong lasing ka na, at may halo ang iniinom mo, tapos pinasundo mo pa ako? Ang kapal naman. May ginawa ba ako sa'yo? Wala. Wala kang ginawa. May gagawin pa ako, aalis na ako. Oy? Buisit? Kuya Shixuan, anong nangyari? Narinig ko, na-cancel na ang Shanshui Renjia Project. Paano naman yung Lantian Property at Amusement Park Project ay na-pull out din ng pondo? Ano bang nangyayari? Napakakakaiba ng sitwasyon. Ang pamilya Lee, ang mga Wang, pati na ang Ching Cheng Group bigla ang nag-withdraw ng pondo. Hindi ito nagkataon lang. Baka naman yung si Young Master Jiang. Narinig ko na ang tungkol sa pamilya Jiang sa kabisera ay nasa tuktok ng social pyramid. Ang pinuno ng pamilya Jiang sa mga social circles, tinatawag siyang Crown Prince. Hindi ko alam kung anong pakana ni Song Qingning, anong kaya niya, para maengganyo niya si Young Master Jiang. Hoy, Kuya Shixuan, saan ka pupunta? Hahanapin ko si Song Qingning. Chen Shixuan. Anong ginagawa mo rito? Qingning,
Alam kong nandito ka. Tuwing Sabado, nandito ka para mag-volunteer. Naaalala ko lahat yon. Chen Shixuan. Sa pagitan nating wala nang natitirang pagmamahal. Orphanage ito, hindi basurahan. Umalis ka rito. Qingning, nagkamali ako noon. Nasaktan kita. Pero lahat yon, wala akong magawa. Wala kang magawa? Ang galing. Wala kang magawa? Wala kang magawa. Kaya binigay mo ako kay Boss Wang? Wala kang magawa kaya niloko mo ako? Pinakasalan ko ang 70 taong gulang na matanda? Wala kang magawa kaya niloko mo ako? At naging kayo ng pinsan kong babae? Chen Shixuan, alam mo ba kung anong klaseng tao ang ayaw ko? Itigil mo na ang pekeng pagmamahal mo. Hindi ganoon. Makinig ka sa akin. Si Song Yuro at ako, nagpapanggap lang kami. Hindi ko siya gusto. Hindi mo siya gusto? Nagkakayakapan kayo? Para kanino ang pagpapanggap mo? Qingning, ako lang ang anak sa labas sa pamilya Chen. Para mapanatili ang posisyon ko sa pamilya Chen, si Song Yuro, bilang tanging tagapagmana ng pamilya Song, kailangan kong makipag-alyansa sa kanya para maging pinuno ng pamilya Chen. Pero huwag kang mag-alala, Qingning. Kapag nagamit ko na si Song Yuro, naipagtanggol ang sarili kong posisyon sa pamilya. Pakakasalan kita. Kung ganoon, ikaw at si Song Yuro, ginagamit mo lang din siya? Kung ganon, ikaw at si Song Yuro ay relasyon lang ng paggamitan. Tama ka, Qingning. Hintayin mo ako. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Kapag naipasa na sa akin ang pamilya Chen, papakasalan kita. Chen Shixuan, ang galing mong mangako. Niloloko mo ba ako? Qingning, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang nasa puso ko. Sino ang nasa puso mo? Wala na akong pakialam. May asawa na ako. Mula ngayon, kung sino man ang gusto mo, problema mo na yon. Hoy, Qingning. Ngayon, ikaw na ang tao sa tabi ni Young Master Jiang. Pwede mo ba akong tulungan? Tulungan? Tumigil ka sa pagpapanggap na malalim ang nararamdaman mo. Para sa dating pagkakaibigan natin, pakisabi mo kay Young Master Jiang na tigilan na ang pamilya Chen. Kung magpapatuloy pa ito, talagang mabubuwag na ang pamilya Chen. Ang pagkalugi ng pamilya nyo, kasalanan mo yan. Chen Shixuan, mula ng unang beses na plano mo akong sirain, tayo, wala nang natirang pagkakaibigan. Song Qingning, ayaw talagang makinig. Shixuange, bakit ka tumatakbo ng ganun kabilis? Nasaan si Song Qingning? Hoy, Shixuange, anong nangyari sa'yo? Ayaw ka bang tulungan ni Song Qingning? Huwag mo nang banggitin ang babaeng yon. Shixuange, may narinig ako. May charity dinner sa isang araw. Narinig ko na si Ginoong Lawrence mula sa ibang bansa ay dadalo rin. Si Ginoong Lawrence, sikat na investment expert yon. As kung papayag siyang tumulong, maliligtas ang Chen Group. Ginoong Lawrence. At ang kaibigan ko, binigyan pa ako ng 2 invitation. Ikaw talaga ang matalino, mahal. Bakit mo ako dinala rito? May charity dinner ngayong gabi. Sumama ka sa akin. Charity dinner? Ganitong klaseng salo-salo, ikaw na lang ang pumunta. Bakit ako sasama? 6:30 na ngayon. 1 oras na lang. Ayoko nang nahuhuli. Ikaw. Tuloy po kayo, Ginoong Jiang. Ito ang asawa ko. Kasama ko siya ngayong gabi sa isang charity dinner. Ayusin mo lang, ng simple. Sige po, Ginoong Jiang. Ginang Jiang, sumunod po kayo sa akin. Hindi pa ako nakakasuot ng ganitong klaseng damit. Hindi ba pangit? Hindi. Malapit na ang oras. Alis na tayo. Yung, ano bang dapat kong tandaan mamaya? Isa lang itong personal na charity dinner. Huwag kang kabahan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapahiya. Anong klaseng charity dinner ito? Ang daming tao. Ito'y personal na charity dinner ni Ginoong Lawrence. Yung si Ginoong Lawrence ng Investment World? Narinig ko. Maraming malalaking kumpanya sa capital ang lumapit sa kanya pero tinanggihan. Siyempre naman, ikaw kasi, ang Crown Prince ng pamilya Jiang, pero idol ko rin si Ginoong Lawrence.
Idol mo? Noong kolehiyo ako, madalas siyang banggitin ng professor ko. Naka-follow pa nga ako sa social media account niya. Pero ngayon, hindi na siya nagsha-share ng kanyang investment experience. Huwag kang magbanggit ng ibang lalaki sa harap ko. Si Ginoong Lawrence, hindi naman siya ibang tao. Idol ko siya. Siyang inspirasyon ko. Balik tayo. Kung sakaling maging maswerte na makausap ko si Ginoong Lawrence, gusto ko siyang tanungin ng ilang bagay. Anong ginagawa ni Song Qingning dito? Bakit nandito si Song Qingning? Ginoong Lawrence, Kuya Shixuan, narinig ko kasi na si Ginoong Lawrence, kakaiba ang ugali. Baka kaya dahil wala tayong handang regalo, kaya tayo pinapansin niya? regalo? Ginoong Jiang, ikinagagalak kitang makilala. Ginoong Lawrence, hayaan niyo akong magpakilala. Ito ang aking asawa. Ginang Jiang, likas na kagandahan naman po. Nakakabighani talaga. Sobra naman po ang papuri niyo, Ginoong Lawrence. May problema ba sa kumpanya? Baka gusto mong lumabas muna para sagutin ang tawag? Ginoong Lawrence, narinig ko na itong charity dinner na ito ay personal niyo pong inorganisa. Oo, ito ang unang beses na magkakaroon ng charity dinner dito sa Imperial City. Ginoong Jiang ay nag-ambag ng 100 milyon. Talagang karapat-dapat siyang tawaging nangungunang binatang talentado sa Imperial City. Siya? Nag-ambag ng 100 milyon? Siya? Nag-donate siya ng 1 bilyon. Oo nga, narinig ko si Ginoong Jiang ay nagpatayo ng daan-daang welfare home. Nakilala ko siya noong papunta ako sa isang overseas rescue mission. Doon ko nakilala si Ginoong Jiang. Sa ibang bansa, nagtatag siya ng isang base, espesyal para tumulong sa mga mahihirap, hindi tulad ng ibang mga negosyante na napaka-plastic. Tahimik lang siyang tumutulong sa likod. Siya? Nagpatayo siya ng daan-daang welfare home? Ang dami niyang nagawang kabutihan? Oo, talagang kahanga-hanga. Itong si Ginoong Lawrence, hindi ba't kakaiba ang ugali? Bakit ang saya-saya niyang kausapin si Song Qingning? Si Jiang Wang na naman. Mukhang ngayon, dahil nandito si Song Qingning, imposibleng ma-impress si Ginoong Lawrence. Imposible na. Paumanhin, Ginoong Lawrence. Mauna na ako. Mrs. Jiang, hahanapin mo ba si Ginoong Jiang? Hoy, Kuya Shixuan, saan ka pupunta? Hindi ba't hahanapin natin si Ginoong Lawrence? Kumusta po, Ginoong Lawrence? Kumusta? Ako po si Song Yuro, mula sa Song Group. Narinig ko, Ginoong Lawrence. Unang beses niyo po ba dito? Sa ating lungsod? Oh, May mga sorpresa po kami para sa inyo ngayong gabi. May inihanda akong sorpresa para sa iyo ngayong gabi. Naghandog ako ng ilang sorpresa para sa iyo. sorpresa? Anong klaseng sorpresa? Ginoong Lawrence, ano ang gusto mo? Nandito lahat yon. Ang ayaw na ayaw ko ay yung tulad mo. Walang pumipigil sa'yo, masalimuot na babae. Kung ikukumpara kita kay Ginang Jiang, wala kang paghahambing. Ang babaeng yun na si Song Qingning. Ano ba talaga ang maganda sa kanya? Nakakainis talaga. Sobrang nakakainis. Nasaan na si Jiang Wang? Hindi ba't sasagutin daw ang tawag? Bakit ang tagal niya? Qingning. Jiang. Malas. Hoy, Qingning. Pag-usapan natin ng maayos. Ikaw at ako, wala na tayong pag-uusapan. Chen Shixuan, matatanda na tayo. Hindi mo naman akalaing pagkatapos tayong maghiwalay, magiging magkaibigan pa rin tayo, di ba? Bukod pa riyan, ang mga ginawa mo sa akin, hindi mo naman siguro yon madaling makakalimutan, di ba? Qingning. Gago ako noon, nasaktan kita. Pero lahat yon, napilitan lang ako. May dahilan ako. Bitawan mo ako, nandidiri ako. Qingning, alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Itatakwil mo lang ang lahat ng ginawa ko para sa iyo noon? Gago, bitawan mo ako. Gago, bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan, Qingning. Ngayon, kahit anong mangyari, hindi na kita pakakawalan. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko,
Ikaw lang ang nakikita ko. Yung kay Song Euro, pakitang tao lang talaga yon. Yung ganoong klaseng babae, paano ko magugustuhan ng totoo? Babae kang hamak. Ako ang babae? Hamak? Alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sige na. Alam kong hindi ka isang babaeng materyosa. Yung kay Young Master Jiang, pinilit ka ba niya? Narinig ko na, ang lalaking yun ay isang manyak. Isang babaeng tulad mo na mabait at maawain. Paano maaring hayaang malapastangan ng isang manyak? Chen Shixuan, bitawan mo ako. Hindi ako bibitaw. Qingning, magsimula tayo muli. Sige na. Ayokong mawala ka ulit. Ginagamit ko lang talaga si Song Euro. Ikaw lang ang nasa puso ko. Sige, naniniwala ako sa'yo. Bitawan mo na ako. Qingning, kapag nakapag-ipon na ako ng konting impluensya, papakasalan kita. Si. Naghihintay ako. Ang ganda naman, Qingning. Alam kong ikaw ang pinakamaawain at mapagmalasakit. Si Song Euro, kahit isang hibla ng buhok mo ay hindi niya kayang pantayan. Oo nga pala, Qingning, yung kay Ginoong Lawrence, ano ba ang relasyon ninyo? Pwede bang sa pangalan mo ay makipagkita ako sa kanya? May proyekto kasi ako, alam mo naman yun. Si. Pero, si Song Euro, kailan mo balak ihiwalay? Ayokong maging pangatlo na sisira sa relasyon nila. Huwag kang mag-alala, Qingning. Kapag matatag na ang posisyon ko at kaya na kitang protektahan, hihiwalayan ko siya agad. Magpapakasal tayo ng isang marangyang kasal. Si. Hihintayin kita. Song Qingning, walang hiya ka. Anong ginagawa mo rito? Song Qingning, lalaki ko. Inaagaw mo pa. Gusto mo bang mamatay? Song Euro, linawin mo. Si Chen Shixuan ang lumapit sa akin. Humihingi siya ng pagkakataon. Humihingi ng tawad. Wala akong ginawa. Kung hindi ka nanulsol kay Shixuan, matutokso ba siya? Gagatin ko ang bibig mo. Para sa mga salitang binigkas mo, humingi ka ng tawad. Si Song Qingning, inaagaw niya ang lalaki ko. Saan siya galing? Baka naman nakita niya lahat. Nakakakahiya naman. Ginong Jiang, maaari bang mag-usap tayo? Ginong Jiang, ang hindi pagkakaunawaan namin ni Qingning ay naayos na. Tumahimik ka. Sinong nagpahintulot sa'yo na magsalita? Jiang, Ginoong Jiang, ako. Huwag mo akong pilitin na ulitin ito. Humingi ka ng tawad sa mga sinabi mo kanina. Ang sakit, ate. Pasensya na, nagkamali ako. Napaimpulse ako kanina. Pasensya na, pasensya na. Hoy, Awang. Baka pwedeng hayaan na lang. Charity dinner ni Mr. Lawrence ngayon. Nakakasama ng loob ang dalawang to. Baka masira ang mood mo sa party. Qingning, tayo. Chen Shixuan, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo ang mga ginawa mo sa akin sa buong buhay ko? Hindi, Qingning. Nagkasundo na tayo kanina. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ngayon, seryoso akong magiging mabuti sa'yo. Huwag mo na akong makita. Hindi mo ba ako sinabing manyakis? Manyakis ang estilo ko sa paggawa ng mga bagay. PT, Nina. Chen Shixuan, gago ka. Song Euro, ano ba? Naghihibang ka? Anong kalokohan yan? Narinig ko lahat kanina. Sabi mo, ang pakikisama mo sa akin ay para lang palakasin ang iyong kapangyarihan. Pagdating ng panahon, pakakasalan mo si Song Qingning, tapos itatapon mo ako. Chen Shixuan, talagang napakalupit mo. Ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi mo pa ba alam? Pansamantalang taktika lang yon. Matagal na tayong magkasama. Hindi mo pa ba ako kilala? Pansamantalang taktika? Si Song Qingning, ang babaeng mayabang. At walang alam sa pag-ibig? Paano ko magugustuhan ang ganoong babae? Eh yung kanina, Talagang may pakay ako. Kanina lang, ginamit ko lang siya. Hindi ba't malapit siya kay Lawrence? Gusto ko lang kunin ang kanyang tiwala. totoo ba? Siyempre, Euro. Kailan pa kita niloko? Nanganganib na ang Chen Group ngayon. Si Song Qingning, hindi ba't may kakayahan siya? Kaya ko ginawa yon. Ang tanga-tanga ni Song Euro, kung hindi lang dahil ikaw ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Song, akala mo talaga pakakasalan kita. Sige, naniniwala ako sa iyo. Shixuan, ano ang gagawin natin ngayon? Umaasa kay Lawrence. Hindi na pwede ngayon. Paano na tayo ngayon? Maraming pamilyang mayaman sa kabisera. Ang pamilyang Jiang na ito, gusto pa bang kontrolin ang lahat? Jiang Wang, bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Hoy!
Ano ang ginagawa mo? Kanina, Ang nangyari kanina, hindi mo ba kailangang magpaliwanag? talagang nagkamali ka ng akala. Si Chen Shixuan ay isang walang kwentang lalaki. Paano ako maniniwala sa kanya? Nasa puso mo pa rin siya. Nagkakamali ka. Wala na siya sa puso ko matagal na. Hinawakan ka niya. Dahil ikaw ay napangasawa na ako. Aking asawa ka na. Paano ka magkakaroon ng ibang iniisip? Sa akin, ang katapatan ay mas mahalaga kaysa kakayahan. Hindi ka naniniwala sa akin. Talagang nagkakamali ka. Hindi pagkakaintindihan. Ang pinaniniwalaan ko lang ay ang nakikita at naririnig ko. Kung si Chen Shixuan ay tunay na nagbago na, 70% ang tsansa na patawarin mo siya. Song Qingning, wag mo akong biguin. Minsan, ang nakikita ng mata at naririnig ng tenga ay hindi naman palaging totoo. Ako lang ang pinaniniwalaan ko. Anumang pagtataksil sa akin ay hindi mapapatawad. Ano ba yan? Eh di si Chen Shixuan ay isang lalaking manloloko lang. Paano ko siya mapapatawad? Secretary Lin, asikasuhin mo ito. Gugustuhin kong magbangkarote ang Chen Group. Sige po, amo. Aayusin ko kaagad. Buisit! Anong nangyari, Kuya Shixuan? Narinig ko lang na nabangkarote na ang pamilya Chen. Anong nangyari? Ang aming pamilya Song ay may ilang malalaking proyekto rin na pinahinto. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang aming pamilya Song ay parang hindi na rin makakatiis. Si Jiang Wang. Jiang Wang? Si Jiang Wang na naman? Kuya Shixuan, anong gagawin natin? Talaga bang ang pamilya Chen at pamilya Song ay magwawakas na? Jiang Wang! Inanunsyo niya sa buong Imperial Capital na ako'y iba-blacklist. Na ikaw ay iba-blacklist. Ito, sa posisyon ni Jiang Wang sa Imperial Capital. Kung sabihin niyang iba-blacklist ka, sino ang maglalakas loob na tulungan ka? Ito? Kuya Shixuan, si Song Qingning. Ang lahat ng ito ay kasalanan ni Song Qingning. Song Qingning! Amo. Anong plano ng misis ngayong araw? Pumunta ang misis sa flower shop ng kaibigan niya para mag-part-time. Amo. Meron pa tayong acquisition project na pag-uusapan. Ischedule mo na lang bukas. Sige, aayusin ko. Tuloy po kayo. Anong gusto ninyong inumin? Nagpa-part-time ako. Wala. Tindahan ito ng kaibigan ko. Tumutulong lang ako. Ang tinatanong ko, nagpa-part-time ka ba? Siguro. Oo. Siguro. Tindahan ng kaibigan ko to. Tumutulong lang ako. Nagbigay lang siya ng ilang daang piso. Hindi ba kita kayang buhayin? Hindi ko kailangan ng tulong mo. May sarili akong mga kamay at paa. Kaya kong buhayin ang sarili ko. Sige, kung ganoon, itatanong ko. Bakit ka nagpa-part-time? Hindi ba't sinabi ko na, tindahan ito ng kaibigan ko. Tumutulong lang ako. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Nagsiyasat na ako. Wala kang kaibigang may tindahan. Oo, nagpa-part-time nga ako. Ano naman, may nakasaad sa kasunduan sa pag-aasawa. Alin ang nagsasabing bawal mag-part-time? Ano na naman? Qingning. Yung mga naniningil sa labas, pinipilit akong magbayad. Wala akong pera. Hindi na talaga ako mabubuhay. Hindi ba't kahapon, nagpadala ako sa'yo ng 200,000? Ano ba ang tingin mo sa akin? ATM? Tao ako. Isang buhay na tao ako. Ay naku, anak, ako. Magkano ang gusto mo? Sabihin mo ng isang bagsakan. Sige, 3 milyon. Ipapadala ko agad sa'yo ng sekretarya ko. Anong ginagawa mo? Alam mo naman, G. Tatay ko, hindi mo naman yan alam. Wala kang dapat tulungan sa kanya. Kung hindi ko siya tutulungan, hindi ka kikilos? Hindi niya kailanman itinuring na anak. Makasarili, tamad, at walang narating. Ayaw ko sa kanya. Tanong ko sa'yo, kung may mangyari sa kanya, hindi ka kikilos? Kung sakaling may mangyari sa kanya, hindi ka magsisisi? Hindi ka magdudusa? Sasabihin ko sa'yo, gagawin mo, pumunta ka rito para mag-part-time dahil sa kanya, di ba? Ito sigurong tindahang ito ang bago mong binuksan. Magaling ka pala sa negosyo. Maganda ang lokasyong napili mo. Maraming tao. May eksperto ako sa ganyan. Kung may problema ka, magtanong ka lang. Salamat. Ha? Ikaw? Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Umuwi na tayo? Talaga namang bata at makapalang mukha.
Sa hinaharap, kung may anumang bagay, ayokong may itinatago sa akin ng aking asawa. Naiintindihan ko. May business trip ako bukas. Ano man ang mangyari, tawagan mo agad ako. Sige, gagawin ko. Shixwan, wala na talaga akong pera. Tulungan mo akong kausapin si Bao. Ayaw kong maputol ang kamay. Tito. Si Song Qingning, nagdala sa akin sa pagkalugi. Ngayon, buong Jiangdu, pinagbabawalan ako. Sabihin mo, paano ako makikiusap para sa iyo? Tito, kung may sisihin, sisihin mo. Ang iyong walang hiya na anak na babae. Ako? Ano ang nangyayari? Qingning, iligtas mo ako. Ayaw kong mamatay. Ayaw kong maputol ang kamay. Ikaw ang aking tunay na anak na babae. Hindi mo ako pwedeng pabayaan. Nasaan ka? Pupunta ako agad. Shixwan, kahit papaano, magkakamag-anak tayo. Tulungan mo naman ako, Tito. Magkakamag-anak? Sino? Sino ang magkakamag-anak sa iyo? Tanungin mo si Song Qingning. Nagpakita ba siya ng pagmamahal sa akin? Aray. Tigilan mo. Dumating ka talaga. Chen Shixuan. Ano ba talaga ang gusto mo? Ako? Simple lang. Mamamatay ang tatay mo? O papatayin mo si Jiang Wang? Ano sa tingin mo? Ang deal na ito? Ayos ba sa'yo? Huwag kang magmalabis. Malabis? Nabangkarote ang pamilya namin. Dahil sa pagbabangkarote, inatake sa puso ang tatay ko. Nasa ospital pa siya ngayon. Sino ang may kasalanan? Ikaw! Song Qingning, kung hindi dahil sa'yo, magiging ganito kaya ako ngayon? Ikaw ang may kasalanan sa sarili mo. Huling tanong ko na ito. Papatayin mo ba ang tatay mo? O si Jiang Wang? Magsisisi ka. Si Sisi? Ngayon, ako, naging ganito na lang. Si Sisi pa ang sinasabi mo? Bibilang ako ng 3. Sabihin mo ang sagot mo. Hindi ka pa rin umaasa na ililigtas ka ni Jiang Wang? Naimbestigahan ko na. Lumipad na si Jiang Wang sa ibang bansa. Walang hiya ka. Sinira mo ang pamilya Song. Hindi ka karapat-dapat mabuhay. Qingning, ayokong mamatay anak. Nagbago na ako. Hindi na ako susugal. Qingning, iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Ano ang gusto mo? Jiang Wang, huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya. Ano ang gusto mo? Bigyan mo ako ng 1 bilyon. Palayain mo ako at ihatid palabas ng bansa. Shixuan, ha? Paano naman ako? Tumabi ka dyan. Bilisan mo. Bigyan mo ako ng 1 bilyon. Ihatid mo ako palabas ng bansa. Alam mo ba na ang 2 taong ito sa likod ko ay ang champion at runner-up sa libreng laban ngayong taon? Ikaw. Jiang Wang? Tara na. Jiang Wang. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Sakto lang ang dating. Secretary Lin. Iharap si Chen Shixuan sa abogado. Tungkol naman kay Song Yuro, dalhin siya sa mental hospital at ikulong ng 2 taon. Sipo, sir. Qingning, ako. Mula ngayon, maging mabuting tao ka. Mas mahalaga ang pagiging matapat kaysa anuman. Anong nangyari? Song Qingning. Gusto kong sirain ang kontrata, Ha? Ano? ang kasunduan. Hindi pa umabot ng 1 taon ang pag-aasawa natin. Gusto ko nang tapusin ng maaga. Gusto mo bang maghiwalay? Qingning, sa paglipas ng panahon na magkasama tayo, ipinamulat mo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal.
Gusto kitang alagaan at pangalagaan habang buhay. Binibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Oo, gusto ko.